Ano ang kabuuang report tungkol dyan sa naganap na yan, Jen? Well, andun na nga po, may nagsasabi ng iba na, naku, para bagang naisahan ng Pangulong Duterte ang mga opisyalis ng Quadcom. Ang sabi naman ng iba, hindi, parang nag-isa at mukhang marami anyang inamin ang Pangulong Duterte na pwede daw gamitin kaso laban sa kanya, Kong. O, dahil iba't iba yung mga nagkukomento eh. Opo. Mayroong iba't ibang mga komento. May pro, may anti, kung ano man ang kanilang pinapanigan, ay mukhang sinasabi nilang, naku, yari na, huli na ang dating Pangulong Duterte. Isa po sa mga dapat siguro matalakay at ma-discuss natin, Kong, yung binabanggit po ng isang mababatas, napunta ho kayo ng Batangas, lalo na po yung kanyang sinasabing, yun daw anya mga naging pahayag ng dating Pangulong Duterte ay parang ituturing na extrajudicial confession. Bakit daw? Kasi sa mga pahayag daw po ng Pangulong Duterte ay una, sa kanyang pagsabing, Hindi, ano ba yung pinahayag ni Pangulong Duterte? Isa-isahin natin. una po, yung sinabi niya ng kinukuha niya ang lahat ng full legal and moral responsibility sa naganap ng mga pagpatay, yung war on drugs sa kanyang administrasyon, Kong. Alam mo, hanggang ngayon, hindi kasi sila maunawaan eh. Kung ano ang ibig sabihin nung kapag sinabi niya na inaako ko po lahat ang legal and moral responsibility. Opo. Kasi pagka Pangulo ka dyan at sa iyong mga balikat ay nailagay yung pananagutan, nailagay mo sa magandang kalagayan ang lahat ng iyong mamamayan, yan yung pananagutan mo sa ilalim ng ating saligang batas. Opo. Yung general welfare clause dyan ay masyadong malawak. Na ang sinasabi dyan, pangalagaan mo ang kapakanan ng iyong mga mamamayan. Bilang presidente ng bansa. Bilang Pangulo. Ngayon, kung noong panahon niya, at siya, siyempre ang Pangulo ng Pilipinas, nakita niya ang pangangailangan na kinakailangan diretsuhin niya, komprontahin niya yung problema ng droga sa ating bansa. Opo. Sapagkat bilang Pangulo, siya ay nakaka-receive ng mga impormasyon kung gaano nakalala ang problema ng droga. At kagaya ng binabanggit niya dyan, ito talaga ang gusto kong durugin, sabi niya. Opo. Sapagkat masasalaula, mapapahamak, malalagay sa alanganin ang ating mga mamamayan, lalo na yung mga kabataan na sila pa naman ang titindig na kahalili natin sa kinabukasan. Sa kanyang palagay, yun ang kanyang priority. Ngayon, hindi mo kukwestiyonin yun din. Hindi mo pwedeng tutulan yun. Opo. Tanging Pangulo lamang ang makakagawa ng isang programang sa kanyang panukat ay yun ang kailangan. Opo. Ang totoo nga po, kung maisingit ko lang, dapat, di ba, ang plano niya 6 months eh. Tatapusin niya ang problema ng droga. Sabi, nung nakalipas ang 6 months, hindi ko pala kaya. Napakalaki pa ng problema ng droga. Kasi nung sabihin niya doon, hindi niya inalala na akala niya siguro, yung problema ay ganun lang kaliit. Tama ang po. nakita pala niya, ay yung tinatawag na tip of the iceberg. Opo. Nung makita niya, pati general pala ng mga pulis, kasangkot pala dyan. Pati pala mga politiko, inandun din dyan. Opo. Noon niya lang nakita yung bigat ng problema tungkol sa droga. Ngayon, gumawa siya ng programa na ito ang aking programa para mailigtas ko ang kapakanan ng aking mamamayan. Walang sino man ang pwedeng tumutol dun dyan eh. Ngayon, kung ano man yung success o failure ng programa na yun, nung panahon na yun ay kanyang pasimulan, lehitimong programa yun. Opo. Na sa kanyang panig, sa pagiging leader niya ng isang bansa, walang dapat na tumutol doon. Ngayon, kung halimbawa mayroong pagkukulang yun at may nagkulang na identify ninyo kung may kasalanan, meron po tayong mga batas. Okay. Yun ang sinasabi niya. Pero yung pag-assess kung ano yung success o failure ng programa na yun, ako talaga ang nananagot doon. Sapagkat ako ang nag-direct nun. Ako ang sumulat, kumbaga sa nobela, ako sumulat nun. Sapagkat ang pag-asa ko, yun ang makakapagbigay ng proteksyon sa ating mga mamamayan. Kasi ang laki nga naman ng impact ng droga. Opo. Doon, yun ang kanyang pahayag. Ngayon, sinabi niyang, I take full legal and moral responsibility. Opo. Hindi ba naintindihan yun? Napakalinaw naman yata. Tama. Ngayon, kung halimbawa may napatay,
may mga collateral damage. Talagang ganun eh. Opo. Parang halimbawa, gumawa ka ng isang programa na may kinalaman sa kamukha nung, anong tawag doon, nung sinakop ng Maute Marawi Brothers Siege. ang Marawi. Yung Marawi Siege Hindi ba po. kinakailangan niyang gawin din ang kanyang tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas? Opo. Meron bang napatay? Meron. Sapagkat hindi madaling gawain yun na panatilihin mo yung kapayapaan at yung soberenya ng bansa mo ay mapanatili mo. Yun ba tututulan ng isang mamamayan? Sino ang magsasabi? Sinong mag-a-assess? Halimbawa, kung failure o success. Halimbawa, tayo makakapagbigay tayo ng halimbawa rito sa programa natin. Sa dami ng mga kapitan na nakausap ko na. Kapitan ng barangay ko nga. Opo. Ngayon, siguro, dahil meron akong programa sa kabila na kung ang tawagin ay sagipin ang sagip barangay ng mamamayan in action. Opo. Halos mahigit na 600 na barangay kapitan ang nakausap ko na. Opo. Minsan napag-usapan namin yung kahabaan ng Commonwealth Avenue. Oho. Kung sabi niya, magmula dito sa Pilcoa hanggang sa dulo ng Fairview. Nung wala pa yung programa na laban sa droga, Yung war on drugs. between 30 to 35 incidents of kidnapping every day. Ako, ang tindi. Napakabigat po niyan. Oho. Kaya lamang po kami nagkaroon ng kapayapaan nung nagkaroon po talaga ng programa laban sa droga. Hindi man po ganap na nawala, pero po yung 30 to 35, hindi na po ganoon. Manaka-naka na lang. Oho. Napakaluwag po ng dibdib namin habang ginaganap po namin ang tungkulin namin. Kaya masasabi po namin, sa aming panukat, Oo. may katwiran po talaga ang ginawa ng Pangulong Duterte. Totoo. Sana man lang, dapat tinawag din itong mga taong ito na magpapatunay. Hindi ba? Oo. Sa isang makabuluhan at pantay na pagsisiyasat para ma-assess mo yung pagtatagumpay o kabiguan ng programa, huwag ka naman tatawag lang yung naapektuhan lang. Oho. Yung akala mo kayo na lamang ang inusig, hindi. Paano yung mga napatay? Kagaya nung sinabi nung isang nung isang congresswoman. Tama naman ang sinabi niya. Bakit po yung mga napatay ng NPA? Hindi ba extrajudicial killing yan? Mas maraming araw yun po. Hindi pa mas marami. Ilang dekada na po ba yan? Siguro 50 taon na po nating ipinaglalaban ng ating kasarinlan, ang ating pong kapayapaan laban sa mga tao na yan. Kung ang pinag-uusapan extrajudicial killing, bakit po yung mga napatay nung mga makakaliwa na yan na lumalaban pilit sa gobyerno, itumba ang ating gobyerno? Bakit wala pong pag-uusig tungkol dyan? Oho. Nakita mo ngayon kung isa-isang nakikita na nila ano ang kakulangan, kung gaano ka-subjective yung ginagawa ng Quadcom. Nung nagsalita po parliamentary inquiry, ang totoo kong Congresswoman Drixie Cardema ng Duterte Youth, mukhang sumalungat siya sa alon. Kumbaga sa alon ko, sumalungat siya sa pagkatapos sa salita, dinumog siya ng mga miyembro at opisyalis ng Quadcom Yung balita ko ngayon, parang tinanggal na pala siya na part ng Quadcom dahil sa kanyang pagsalungat sa mga pahayag ng mga nandoon. Baka naman hindi totoo yan, Jen. Ay, wag ko lang Totoo ba yun? Chismis kung ano man. Kung sa bagay, nangyari sa akin yun Ayun Hindi ba? Kayo na po ang saksing buhay dyan. Ako kumbaga, pinipigil ko lang sila. Ako'y nagbibigay ng konting karanasan ko. Mas matagal naman ako sa kanila. Opo. Kung ano yung mga nangyari nung nakaraan, para magkaroon sila ng pagkukumpara kung ano yung mabuting gawin namin. Na huwag kaming mag-away-away. Mapanatili yung kapayapaan sa aming panig. Opo. At maayos namin. Magagawa yung tungkulin namin nang hindi kami nag-aaway-away. Oho. Ang nangyari, tinanggal lahat ako sa aking mga komite. Oo nga po. Ganon din ba yung ginawa sa Ganon kanya? din daw po ata yung ginawa niya. Ito pala yun, pinakita sa television. Ngayon, makikita mo, bagmat ako wala akong sama ng loob dyan, Opo. Kaya lang masasabi natin, dapat sana, bago ka naman tanggalin, malaman mo man lang, ano bang dahilan, ba't mo ko tinanggal, di ba? Pwede na, opo naman. Tinanggal mo ba ako dahil ba sa pinigilan ko o nag-object ako doon sa dalawang bills ka ako na tungkol sa kuryente? Oo. Na kaya ako ino-objectan sapagkat palagi ko naman sinasabi, ang gusto ko sana, mapababa natin ang kuryente sa ating bansa. Oho.
Yung pagkakatanggal ko ba sa Committee na Energy, yung ba yung dahilan? Kailangan sabihin lang nila. O edi, at least, although ako, naisip ko, yun nga yung dahilan. Opo. Di ba? Sana po, bilang mga honorableng tao, kung dapat ganun man lamang sana. Di ba? Lahat naman kayo, pantay-pantay kayo dyan. Paano ba nangyari sa kasaysayan ng House of Representatives na kapag ka ikaw ay nagpahayag ng kaibang pananaw, ay tatanggalin ka? Alam mo, Jen, ang House of Representatives, ito ay parliamentary. Opo. Hindi isang opinion lang yan. Magkakaibang pananaw talaga. Nagkakalaban ng opinion. Magdidebate kayo dyan. At lilitaw talaga ang tunay at malinaw na katwiran sa pamagitan ng paligsahan ng pagdidebate. Opo. Hindi nang yan. Magdidebate. Pagkasalita mo, hindi ka naman niya kayang debatihin. Isusumbong ka. Walang kontra paliwanag. Teka muna kanya, nanggugulo ka. Kayo ang nanggugulo, hindi ba? Kaya nga pati hopya rito nakuha na Taka ngayon tatanggalin. Ngayon, tingnan natin ngayon sa karanasan, bakit nagkaganyan ang House of Representatives, Jen?